May isang client ako na sobrang toxic. Yung ang tipong ang hirap pakisamahan. Background lang ng story, no? Mga Singaporean itong mga to. And 4 sila. And sa 4 na yun, nag-iisa lang naman dyan yung toxic. The rest, okay naman kausap, madaling kausap. Mabilis ko natatapos yung task ko sa kanila. Pero itong isa lang na to yung medyo mayabang. Alam mo yun? The way siya makipag-usap, para bang, do you understand this? This is just a simple question. Blah, 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 blah. Naka-voice record pen, guys, ah. So, the way siya makipag-usap, yung intonation niya, medyo off sa akin, kumbaga. Parang, woo! Nakakainit ng ulo. Pero, alam mo yun, sa status ko ngayon, na ako yung nangangailangan ng pera, sa mga tipong ganun ng client, wala kang dapat ibang gawin kundi pakisamahan na lang muna. Lalong-lalo na ngayon na tayo yung may kailangan and sila yung nagbibigay sa atin ng income, kumbaga. So far kasi sa mga clients ko ngayon, no, sila pa lang yung may pinakamalaking binibigay. And may isa akong in-applyan na katumbas ng sweldo na kaya nilang ibigay, no? Pero, ano pa yun? On process pa yun, kumbaga. So sa isip ko, Lord, kung sakaling matanggap man ako dun sa isa, I will let go of this one, no? Kasi nga, toxic siya. Pero na-realize ko din naman na minsan kasi guys, tayo yung may kailangan. Alam niyo yun? In reality, tayo yung may kailangan ng pera. Kapag may mga client tayo na ganun, wala tayong magagawa kundi mag-adjust, no? Pero wag naman yung sobra-sobra, di ba? Kung sakali na may sinasabi na siyang sobrang below the belt na, siguro that's the time for me na umalis sa kanila, no? So, kung may someone man sa inyo na nakakaranas ng katulad ng ganito na may mga toxic na client or may mga toxic na boss or kung sakaling hindi nyo man gusto yung kumpanya na pinagtatrabahuan nyo ngayon, so just try to extend your patience muna, no? Habang wala ka pang ibang mahahanapan or habang wala ka pang ibang mapupuntahan, okay? Magtiyaga ka na muna kasi tayo yung may kailangan. So, ganun.